Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Orion and the Dark. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa batang si Orion, wala siyang kaibigan dahil hindi siya nang ahas na lumapit sa sinuman. Sa kanyang paaralan, mayroong isang batang babae na nagngangalang Sally na gustong-gustong kaibiganin ni Orion. Araw-araw ay iniisip niya ang tungkol sa pakikipag-usap sa kanyang ngunit natatakot sa pagtanggi at kahihiyan. Hindi lang ito ang kinakatakutan niya. Iniiwasan niyang pumunta sa palikuran dahil natatakot siyang magbara ang palikuran at bahain ang paaralan. Takot din siyang magbigay ng maling sagot sa klase at hindi nagsasalita kahit alam niya ang tamang sagot dahil natatakot si Orion na mabigkas ito ng mali. Ang mga takot na ito ay maaaring hindi espesyal ngunit si Orion ay may ilan pa na talagang mababa ang posibilidad na mangyari. Takot siya sa mga mamamatay tao na clown ng gutter, mga cellphone na nagbibigay sa kanya ng cancer, mahawa siya ng sakit mula sa kagat ng lamok, mahulog sa skyscraper, mamabati sa isang tao ng magandang umaga, mga bubuyog, aso, karagatan, natatalo sa isang larong pampalakasan at kahit na pumunta sa mga locker ng paaralan dahil kay Richie, ang bully. Natatakot si Orion na baka mapatay siya ng bully o aksidente niyang mapatay ang bully at makulong. Hindi naman ganoon kadelikado si Richie at pagkatapos ng kaunting alitan kay Orion ay umalis na lang siya. Gayunpaman, natatakot pa rin si Orion na harapin siya muli. Sinabi sa kanya ng tagapayo ng paaralan na idokumento ang kanyang mga takot sa ilang anyo. Kaya pala may sketchbook siya. Ito ang kanyang paraan upang labanan ang kanyang mga takot ngunit hindi ito nakakatulong ng malaki. Nang maglaon sa araw na iyon, ang guro ay humihingi sa mga estudyante ng mga slip ng pahintulot habang sila ay pupunta sa isang field trip sa planetarium. Ayaw sumama ni Orion dahil natatakot siyang maaksidente ang kanilang bus at kung makaligtas sila doon, maaari silang mapatay ng mga modelo ng planeta na maaring mahulog sa kanila. Bukod dito, magiging awkward si Orion sa tabi ni Sally at maaaring pagtawanan siya sa harap ng kanyang mga kaklase. Kaya naman nagsisinungaling si Orion sa kanyang guro na hindi siya nakakuha ng pahintulot mula sa kanyang mga magulang. Nakasalubong niya si Sally sa gate ng school na nagtatanong kung pwede silang magkatabi. Gustong-gusto ni Orion na gawin iyon ngunit natatakot siyang kumilos na kakaiba at hindi sumagot sa kanya. Pagkatapos, nagmamadali siyang umuwi dahil natatakot din siya na tuluyan na siyang iwan ng kanyang mga magulang kapag hindi siya nakauwi sa oras. Gusto nilang e-enjoy ni Orion ang kanyang buhay at payuhan siyang sumama sa field trip. Normal lang ang matakot pero hindi dapat hayaan ni Orion na maging hadlang sa buhay niya ang takot niya. Ngunit naniniwala si Orion na ito ang pinakamasamang payo na narinig niya. Hindi siya mahilig magsaya tulad ng ibang mga bata, hindi rin siya mahilig manood ng mga cartoons dahil masyadong hindi makatotohanan ang mga ito. Sa halip na magkaroon ng isang normal na imahinasyon ng mga bata, iniisip ni Orion kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Palagi siyang natatakot at nakikiusap sa kanyang mga magulang na huwag siyang iwan hanggat hindi siya nakatulog. Pinapayuhan siya ng mga ito na maging matapang ngunit sa sandaling umalis sila, naglalagay siya ng ilang ilaw sa kanyang silid. Dahil sa lahat ng bagay na kinatatakutan niya, ang pinakakatakutan niya ay ang dilim. Biglang namatay ang mga ilaw at si Orion ay nagsimulang manginig sa takot. Siya ay patuloy na sumisigaw at nagmumura sa kadiliman. Biglang may narinig siyang nagsasalita at nagrereklamo tungkol sa mga hiyawan. Isang malaking itim na nilalang ang lumitaw sa harap ni Orion at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Dark. Ipinaliwanag niya na maraming tao ang natatakot sa kanya ngunit nasa ibang antas si Orion. Siya ang pinakamaingay sa lahat ng mga bata na napupuot kay Dark at nasasaktan siya kapag may galit na galit sa kanya. Nagtago si Orion sa ilalim ng kama at sinusubukang kumbansihin ang sarili na hindi maaaring maging buhay at nagsasalitang nilalang si Dark. Ang mga tao ay palaging may kakaibang paraan ng pagkonsepto kay Dark, sa makatuwid, gumawa siya ng pelikula tungkol sa kanyang sarili. Ang pelikula ay nagpapaliwanag na ang Dark ay umiral ng mahigit 500 milyong taon mula noong unang bahagi ng buhay sa Earth na bumuo ng mga light-sensitive na protina. Siya ay hindi kailanman pinili na maging isang supernatural na nilalang na pumupukaw ng pangamba at kawalan ng pag-asa. Isa lang siyang regular na lalaki na sinusubukang gawin ang kanyang trabaho. Ngunit ang lahat ay napupuot sa kanya at tinatawag siyang masama. Masakit ito kay Dark. Naaawa si Orion dahil nabubuli din siya ng iba. Ang tanging hiling niya ay huwag nang matakot. Magiging kapaki-pakinabang ito para kay Dark, at hindi na niya din kailangang marinig ang mga sigaw ni Orion sa gabi. Gusto niyang panoorin siya ni Orion sa kanyang trabaho sa isang gabi at makitang walang dapat ikatakot kay Dark.
Nag-aatubili si Orion noong unang ngunit pumayag siya dahil ayaw niyang ma-paralyze ng takot habang buhay. Sumakay siya sa likod ni Dark at lumipad sa kalangitan. Determinado si Dark na baguhin ang pananaw ni Orion at nagsimula siya sa pagpapakita sa kanya ng mga birtud ng gabi. Kung wala si Dark, walang makakakita sa kumikinang na mga billboard o ang ganda ng mga paputok, alitaptap at bituin. Mabilis ang lipad nila kaya nagsisisi si Orion na sumama dahil natatakot siyang mamatay. Ngunit naniniwala si Dark na si Orion ay natatakot sa kanyang buhay, ni hindi niya mahawakan ng tubig dahil natatakot siyang kainin siya ng mga pating. Pilit tinatakpan ni Orion ang kanyang mga mata ngunit nadulas siya at muntik nang bumagsak. Gusto na niyang umuwi pero kailangang sundin ni Dark ang natural na pag-ikot sa mundo ng 24 na oras. Hindi kaya maglakad pabalik ni Orion mag-isa kaya kailangan niyang tiisin si Dark. Sinimulan niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kahalagahan dahil kung wala si Dark, hindi nagagana ang ibang mga entity sa gabi. Nagpapahinga rin sila sa isang pahingahan sa isang bahay. Dinala ni Dark si Orion sa kanilang punong tanggapan kung saan nakilala niya ang iba pang mga entity sa gabi na pinangalan ng Sleep, Quiet, Insomnia, Unexplained Noises at ang pinaka-creative, Sweet Dreams. Ipinaliwanag ni Dark kung bakit niya dinala ang bata ngunit pinagalitan siya ni Sweet Dreams dahil sa panganib sa balanse ng universo upang patunayan na hindi lahat ay napupuot sa kanya. Hiniling niya kay Orion na umuwi ngunit ipinaliwanag ni Dark na ang pagpapagaling sa pagsigaw ni Orion ay makikinabang silang lahat. Tapos na ang break time kaya lahat ng Night Entity ay bumalik sa trabaho at sinusundan din sila ni Orion para makita kung ano ang kanilang trabaho. Si Sleep ay responsable sa pagtiyak na ang lahat ng mga nilalang sa mundo ay matutulog sa gabi. Para sa layuning ito, gumagamit siya ng mga mahiwagang unan, chloroform at martilyo. Nakita ni Orion na medyo malupit ang ginagawa ni Sleep at sinubukan niyang pigilan ito, ngunit galit na galit si Sleep sa kanya. Pagkatapos, pinuntahan niya ang Insomnia na nagpapanatiling gising ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang mga alalahanin at mga random na negatibong posibilidad. Tinawag siya ni Orion na isang jerk para sa pagsira ng tulog ng ibang ngunit ipinaliwanag ni Insomnia na ipinapaalala lang niya ang mga iniisip na nasa isip na ng mga tao. Ang susunod na entity ay si Quiet, inaabsorb niya ang lahat ng tunog sa gabi. Si Orion ay natakot sa katahimikan at mga hiyawan na sumira sa buong sandali. Sa kaibahan ni Quiet, si Unexplained Noises ay lumilikha ng kakaibang ingay na naririnig ng mga tao sa gabi. Iniistorbo rin siya ni Orion dahil sa tingin niya ay nakakatakot sa mga bata ang Unexplained Noises. Umalis si Dark kasama si Orion at naniniwalang siguradong hahanga siya kay Sweet Dreams. Inisip niya ang natutulog na tao at ginagamit ang mga ito upang lumikha ng isang maganda at masayang panaginip. Ito ay nagpapaalala kay Orion noong panahon na siya ay nanaginip tungkol sa pagbibigay ng isang presentasyon ngunit ito ay kakilakilabot. Habang sinasabi niya iyon, ang kanyang mga iniisip ay nagsisimulang makaapekto sa panaginip ng iba. Sinubukan siya ng Sweet Dreams na pigilan at pinayuhan na magkaroon ng positibong pag-iisip ngunit hindi sinasadyang naisip ni Orion ang bully sa paaralan na si Richie. Lumilitaw siya sa panaginip bilang isang malaking halimaw at sinunggaban si Orion. Ang panaginip ay maaaring hindi makasakit ng sinuman ngunit kung mamatay si Orion sa panaginip na ito, mamamatay din siya sa realidad. Pinayuhan siya ni Dark na mag-isip ng isang bagay na kapakipakinabang ngunit naaalala ni Orion ang kanyang takot na makabara sa banyo. Lumilitaw ito bilang isang baha at inaalis ang bully. Samantala, pinaalis ni Sweet Dreams sina Dark at Orion sa panaginip. Pinagalitan niya silang dalawa at hiniling kay Dark na alisin si Orion. Ang kawawang bata ay talagang nagagalit at tinatanggap na hindi niya magagawa ang anumang bagay sa kanyang buhay. Hiniling sa kanya ni Dark na magsaya dahil nalampasan na niya ang ilan sa kanyang mga takot. Nang hindi pumayag si Orion, ipinaalala sa kanya ni Dark na ang isang night entity na kinatatakutan niya ay naging kaibigan niya. Ang pinakamalaking takot ni Orion, ang takot sa kadiliman ay nawala. Talagang masaya siya at nagpa siya na magkaroon ng isa pang tour sa gabi. Sa pagkakataong ito ay nakikita na niya ang ganda ng gabi na nakabukas ang dalawang mata. Hinawakan niya ang karagatan at ipinasok pa ang kanyang ulo sa loob nito. Sa wakas ay natutunan na ni Orion kung paano magsaya. Pagkatapos ng paglilibot, nagpa siya siyang kunin ang pabor ng iba pang mga entity sa gabi at muli silang nagkita. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na husgahan sila, tinutulungan niya silang tapusin ang kanilang mga gawain. Bigla silang nakarating sa isang bahay kung saan nagrereklamo ang isang bata tungkol kay Dark at sinabing galit siya sa kanya. Nalungkot si Dark sa narinig ngunit pinayuhan siya ni Orion na huwag malungkot.
Ang bata ay tulad ni Orion dati dahil hindi niya kilala si Dark. Sinabi ni Dark na may kinakatakutan din siya, natatakot siya na baka tama ang lahat tungkol sa kanya. Maaaring hindi siya mabuti ngunit isa siyang nakakatakot na halimaw. Hindi sumang-ayon si Orion at tinawag niya si Dark na isang mahusay na entity at isang napakagandang kaibigan. Natuwa si Dark na marinig yun at naghahanda na siyang bumalik sa trabaho. Napansin ni Orion na may sumusunod sa kanila kanina pa. Ito ang kalaban ni Dark, na si Light. Sinabi ni Orion na gusto niya si Light dahil pinaparamdam niya sa lahat na mainit at ligtas. Nagseselos si Dark at sinimulang tawaging obsessed si Light. Payo ni Sweet Dreams kay Dark na itigil na ang pagiging bastos para lang mapagtakpan ang inggit niya. Ganito rin ang sinasabi ni Light at pinalalaki ang kanyang kahalagahan dahil nagdudulot siya ng liwanag at pag-asa sa iba. Hiniling niya kay Dark na umalis kaagad dahil ang pagdating ng liwanag ng araw ay maaaring pumatay kay Dark. Ang mga nilalang sa gabi ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at nakarating sa isang madilim na bahay. Naunang nakapasok si Dark pero nakaramdam na naman ng takot si Orion. Nagsisimula siyang magsalita tungkol sa liwanag at kung gaano ito kahanga-hanga. Nagsindi pa siya ng apoy upang ipakita sa mga nilalang sa gabi na ang lahat ay mukhang mas makulay sa liwanag. Hindi galit si Orion kay Dark. Naniniwala siyang magaling si Dark pero kung mananatili ang mga night entity kay Dark, hinding-hindi nila mararanasan ang mga bagay na ginagawa ni Light. Naririnig ni Dark ang lahat at tinanong si Orion kung talagang mas gusto niya si Light kaysa sa kanya. Sinubukan ni Orion na ipaliwanag ang sarili at sinabing hindi niya sinasadya. Gusto ni Dark na linisin ni Orion ang sarili sa harap ng iba pang mga entity kaya bumalik sila. Si Orion ay naghahanda ng isang talumpati upang ipaliwanag na ang Dark ay kasing husay din ng liwanag ngunit ang kanyang personal na opinyon ay humahadlang at tinawag niya ang liwanag na mas mahusay. Sumang-ayon ang mga night entity at nagpas siyang sumali sa team ni Light. Ipinaalala ni Dark ang kanilang pagkakaibigan ngunit ang sabi ng mga entity ay ayaw nila ng kaibigan na naglalayo sa kanila sa kagandahan ng buhay. Lahat sila ay nasa likod at naghihintay kay Light habang si Dark ay nagtatrabaho kasama si Orion. Humingi ng paumanhin ang bata at nag-alok na makipag-usap muli sa mga entity ngunit hindi ito gusto ni Dark. Nakaupo lang siya sa isang random na bato at naghihintay ng liwanag ng araw. Mawala man siya ng tuluyan, wala siyang pakialam dahil mas mabuti pa ito kaysa mamuhay ng mag-isa. Dumating si Light at hiniling kay Dark na umiwas sa daan ngunit hindi nakinig si Dark at tuluyan siyang nawala. Naiwan si Orion at tumingin-tingin sa paligid para maghanap ng paraan. Bigla niyang nakilala ang isang batang babae na nagngangalang Hapatia. Matagal na raw niyang sinusubaybayan ang kwento nito at nag-aalok ng tulong. Kung wala si Dark, magiging miserable ang mundo. Ang mga tao ay hindi na nakararanas ng pagtulog at dumaranas sila ng matinding init at ingay dahil labis na pagkakalantad sa liwanag, dahil dito wala nang mapayapang gabi para sa kanila. May paraan si Hapatia para ayusin ito. Nagsulat siya ng tula tungkol sa kahalagahan ni Dark. Sinasabi nito na nami-miss niya ang gabi dahil nakikita niya ang pinakamahusay sa dilim dahil ang mundo ay naging masyadong maliwanag. Kung wala ang kadiliman, hindi makakatulog ang mga tao para makapag-recharge ang kanilang sarili. Nami-miss din niya ang katahimikan na inakala niyang kawalan ng ingay. Katulad nito, ang dilim ay hindi ang kawalan ng liwanag ngunit ito ang lugar kung saan nagbibigay liwanag sa bituin. Matapos marinig ang tula ni Hapatia, ang lahat ng mga nilalang sa gabi ay dumating upang salubungin siya. Gusto nilang ibalik ang gabi ngunit imposibleng wala si Dark. Ngunit alam ni Hapatia ang isang paraan upang maibalik siya. Umiiral pa rin ang dilim sa mga alaala ni Orion at maa-access ito ng Sweet Dreams. Tinulungan ng Sleep and Quiet si Orion na makatulog at gumana ang Sweet Dreams. Ipinaalala niya sa kanya ang pinakamadilim na alaala para maabot niya ang sandali kung saan nakilala niya si Dark. Tuwang-tuwa si Orion nang makita siya ngunit bigla siyang hinigop sa isang nakakatakot na butas. Nakarating din doon si Hapatia at sinabi kay Orion na bahagi ng buhay ang pagkatakot. Kailangan niyang maramdaman ang takot ngunit kailangan gawin pa rin niya ito. Naiintindihan ni Orion ang ibig sabihin nito at tumalon sa butas para iligtas si Dark. Ngayon ay kailangan niyang gumising. Binulong ni Hapatia sa kanyang tenga na mamimiss niya ang failed trip at agad nitong ginising si Orion. Bumalik na rin si Dark at ibinalik niya si Orion sa bahay niya. Sa wakas ay isiniwalat ni Hapatia na siya ay talagang anak ni Orion mula sa hinaharap at hindi alam kung paano babalik sa kanyang sariling panahon. Biglang dumating ang isang batang lalaki na nagngangalang Tycho. Mayroon siyang time machine at tinutulungan niya si Hapatia na makauwi. Actually ang lahat ng ito ay kwento lamang na ipinamana ni Orion sa kanyang pamilya.
Nilikha niya ito upang tulungan ang kanyang anak na maalis ang kanyang mga takot. Idinagdag niya ang kanyang sariling mga elemento at sinabi sa kanyang anak, si Taiko na nagdagdag din ng kanyang sariling nilalaman at natapos ang kwento. Gayunpaman, ang bahagi ng field trip ay totoo at nagpasya si Orion na pumunta. Iyon ang kanyang pinakamahusay na desisyon at nang hindi nahaharap sa kanyang mga takot, hindi niya mabubuhay ng buo ang kanyang buhay. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.